Iya. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy Sabbath po. Patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Ayan, medyo maganda-ganda na yung panahon ngayon. Hindi na masyadong umuulan. Ayan, makakasimba tayo ng maayos. So ngayon ang ating pag-aaralan ay sa buhay po ni Noe. So tayo po ay manalangin mga kapatid para po sa ating pag-aaral ngayon. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y lumalapit sa inyo at ngayon pong umaga ay maasa kami na magkaroon kami ng bagong matututunan sa pag-aaral namin sa buhay ni Noe. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na makapag-reflect at aming pong maunawaan ito at ma-apply sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, sa Genesis 7 verse 1, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong, sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. So dito po mga kapatid, generation by generation. Noong una nakita na si Enoch ang pinakamatuwid sa lahi nila. At ngayon, si Noe naman, mga kapatid ko, sabi dito sa may Genesis 7 verse 1, kung gayon, kinuha kaya itong si Noe papunta sa langit? Ano naman ang ginawa kaya ng Panginoong Diyos kay Noe? Kung nakita siya naman ang pinaka matuwid sa kanilang lahi, ay charge muna natin. Ano ka naman kaya ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Dinala kaya siya sa langit? Pero of course, mga kapatid, alam natin hindi naman siya dinala sa langit, kundi pinagawa siya ng daong. Yan, pinagawa siya ng isang malaking arka upang doon ay sumakay ang maraming mga tao. Bakit kaya ganung size lang ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, no? Kung pong buong mundo yung pong tubig at gusto niya lahat ng tao maligtas, hindi kasya sa arka yung lahat ng mga tao na yon. Pero syempre mga kapatid, siya ay ating Panginoong Diyos. Yun yung sukat na pinagawa niya, napakalaki na nun, kasama na hayop, pati mga tao. At alam naman ng Panginoon kung sino lang yung sasakay doon. Alam naman ng Panginoon na yung maraming mga tapat na kasamang gumawa ng arka, yung iba doon mamamatay. At yung iba doon magbabackslide. At ang matitira lang ay yung pamilya ni Noe, yung kanyang mga anak at mga asawa. So yun lang ang alam ng ating Panginoong Diyos. Nakita niya sa future. Kaya ganun lang sukat. No, hindi na kailangan yung kapag kasyahin pa yung milyon-milyon mga tao dahil hindi naman na sila magbabalik loob. So ganyan ang ating Panginoon, advance siya, di ba? So sabi dito, ano kaya ang matututunan natin? So tatanggap tayo ng kapangyarihan. Sabi po dito, sa mga kaarawan ni Noe, ang kasamaan ng sanlibutan ay naging napakalaki hanggang sa hindi na ito matiis ng Diyos at kanyang sinabi, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. So ibig sabihin mga kapatid, noon pa ay gusto nang lipulin ng Panginoong Diyos ang lupa. Pero hindi niya nilipol dahil meron siya nakitang matuwid sa ibabaw ng lupa agad. Ibig sabihin, hindi niya inubos dahil meron siya nakitang matuwid. Kasi pwede naman niyang isang click lang, walang paghahanda, walang chance, busin niya na agad yung tao, di ba? Pero may nakita siyang isang taong matuwid si Noe, kaya binigyan niya ng chance ang tao. Katulad lang din naman yan sa panahon ni Abraham noong siya ay nakipag-bargain sa Sodom at Gomorrah. Nasabi niya kung paano kung may 10, paano kung may 50, may 30, may 20 hanggang pababa ng pababa. Sabi ng Panginoon, hindi ko lilipulin ang Sodom at Gomorrah. Kaya lang, hindi siya umabot hanggang sa isa na lang. Paano kung may isa na lang, Panginoon? Hindi siya umabot sa ganung tanong eh. Dapat pala talaga magiging makulit ka rin sa Panginoon na magtanong ka. Hanggang doon ka lang nagtanong. Hindi ka umabot hanggang sa kung may isa, Panginoon. Hindi siya gumanon eh. Kung sana may nagsabi siya ng isa lang, di hindi niya ginuno yung Sodom at Gomorrah. Dito, mga kapatid, may isa lang nakita ang Panginoon na banal. Hindi niya agad dilipol, agad-agad, yung mga tao, kundi binigyan niya ng chance. Sabi dito, ngunit kinaawaan niya ang lahing iyon. Yan. At sa kanyang pag-ibig ay nagkaloob ng takbuhan para sa tatanggap nito. Ang sabi dito, nagbigay siya ng mensahe kay Noe
para ibigay sa mga tao. Ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit hanggang sa kapanahunan natin, ang banal na espiritu hindi laging mananatili sa kalagitnaan natin. Darating ang panahon na ang sanlibutan ay lilipulin. Yan talaga ang mangyayari diyan. Darating ang panahon na lilipulin ang sanlibutan. At ang tao ay mawawala sa mundo ito. Ganyan talaga ang mangyayari, mga kapatid ko. Kaya dito, sabi sa story, nakita natin na inutusan ng Panginoong Diyos na gumawa si Arka, si Noe ng Arka. Sabi dito, inutusan si Noe na gumawa ng arka, kasabay nito ay ipangaral na magpapadala ang Diyos ng baha ng tubig sa sanlibutan para wasakin ang masasama. So makikita niyo po dito, no, yung mensahe ng ating Panginoong Diyos, hindi lang siya good news, meron din siyang bad news, mga kapatid. Yan po yung tatandaan natin. Sa pagsalita, merong bad news at meron din good news. Yan. Kasi yung iba, nangangaral lang, puro good news. Wala man lang bad news. May bad news din. Kahit doon sa John 3:16, may bad news din. No? Bukod sa may good news na gumawa ng arka, na doon ay mayroong kaligtasan, may bad news din, may malaking baha. So sa panahon natin sa John 3:16, anong sabi doon? Ang mga mananampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Good news. Pero yung hindi sasampalataya sa Diyos, bad news naman. Mapapahamak ng walang hanggan. Yan naman ang bad news dyan, mga kapatid. Mapapahamak hanggang sa walang hanggan ang mga tao. So, sabi sa John 3:16, di ba? Should not perish but have everlasting life. O, kung mananampalataya. Pero kung hindi mananampalataya, ay mapiperish, mawawasak, mawawala. So, good news and bad news. Sabi dito, yaong maniniwala sa mensahe at maghahanda sa mangyayari sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabago ay makatatagpo ng kapatawaran. At hindi lilipulin ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, hindi wawasakin ng Panginoong Diyos. Sabi dito, ngunit ang patuloy na pagtanggi sa mga pakiusap at babala mula sa Diyos. Ang sabi diyan, no? Sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Noe ay ihiwalay sila mula sa Diyos at ibilang resulta ng ang walang hanggang kaawaan at pag-ibig ay titigil sa mga pagsusumamo. So, makikita niyo po dito, makikita mo dito, natin dito, mga kapatid, na ang Panginoon Diyos, nandun pa rin yung pag-ibig niya, kahit nakita niya na yung mga tao ay sobrang makasalanan. Kahit na yung mga tao, nakita niya na sobrang, ang tao ay talagang napaka sama ang Panginoon. Nariyan yung pagmamahal niya. Ayan. Sabi dito, mga kapatid, no? Ang Panginoon din naman, marunong din naman siyang magbigay ng parusa sa mga tao. O marunong din naman siya magbigay ng paghihiganti. Ibig sabihin, marunong din magpato ang Panginoon ng palo sa maraming mga tao. Bagamat ang Diyos ay mapagmahal. So hindi totoo yung doktrina na dahil ang Diyos ay pag-ibig, lahat ay ililigtas niya kahit masama. Kahit hindi nagsisi at kahit hindi nagbago, ililigtas niya. Ang tawag dun ay universal doctrine. Wala pong ganun, mga kapatid ko. Hindi po yun ay totoo. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay nagkakaloob siya ng pag-ibig na gantimpala sa mga tao at the same time, siya rin ay nagkakaloob ng parusa sa mga tao. Yan po yung realidad niyan, mga kapatid ko. Yan po yung reality. Ang Panginoong Diyos ay nagkakaloob ng parusa sa mga taong nagkasala. So hindi basta lang na ang Panginoon ay ibigay ng pagpapala. May pagpapalo din para sa mga ayaw
makibahagi o ayaw tumanggap sa ating Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay nagpatuloy sa pagsisikap sa nagre-rebelding mga tao hanggang ang panahong ibinigay ay malapit ng matapos. Nang pumasok sa arka si Noe at ang kanyang pamilya at sinarado ng kamay ng Diyos ang pintuan nito, ang kaawaan ay tumigil mula sa ginintuang trono at hindi na namamagitan para sa nagkasalang makasalanan. So dito mga kapatid ko, no, yung close probation sa panahon ni Noe nung pumasok sila sa arka. No, hindi na namagitan dito ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi na siya nagminsahe pa sa mga tao na, oy, pumasok na kayo kasi nakapasok na si Noe sa arka. Hindi na ganoon, ano? Dahil the moment na nakapasok na sila sa arka, wala nang panunuyo sa mga tao. O habang hindi pa sila nakakapasok sa arka, mayroong panunuyo. Pero nung nandun na sila sa arka, wala nang megaphone si Noe na, oy, nandito na ako sa arka, pasok na kayo. Walang ganun mga kapatid. So ganun din sa pagdating ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay biglang darating at makita diyan sa alapaap ng maraming mga mata, wala nang manunuyo sa mga tao na, oy, nandiyan na si Jesus, oh, magsisi na kayo. Hindi ganun mga kapatid. The moment na dumating si Jesus, yung mga matagal ng handa sa pagdating ng ating Panginoon ay dadalhin niya na sa langit. Ngayon yung maabutan niyang hindi handa, wala nang time para magsisi sa kanila. Talagang mapapahamak na sila at hindi na maliligtas at wala nang buhay na walang hanggan para sa kanila. Kaya mayroong isang nag-post sa Facebook dahil sa hirap ng buhay, gusto niya na raw magpakamatay at ayaw niya nang ituloy ang buhay niya rito sa lupa at gusto niya nang ituloy sa langit. Sabi ko, pag nagpakamatay ka ngayon, huwag ka nang umasa maitutuloy mo pa ang buhay mo sa langit. Walang ganun. Walang patay na pupunta sa langit. At hindi bubuhayin ng Panginoon yung mga pumatay ng sarili niya. Yun ang katotohanan doon. Kaya mahalin natin ang buhay, di ba? Kaya mahalin natin ang ating pahalagahan natin yung ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi pa dito, mga kapatid, ang lahat ng mga tao ng henerasyong iyon ay hindi mga hintil na sumasamba sa mga idolo sa kabuuan ng kahulugan nito. Marami ang may kaalaman tungkol sa Diyos at ng kanyang kautusan. Aba, kakaiba pala yung panahon ni Noe. Walang tawag ito, hindi mga hintil, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Aware sila sa utos ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ba? Medyo Pero sabi dito, ngunit hindi lamang sa sarili nila tinanggihan ang mensahe ng tapat na mga ngaral ng katuwiran, sa halip ay ginamit ang lahat nilang impluensya para pigilan ang iba na maging masunurin sa Diyos. Aba, parang katulad sa panahon natin. Marami din nakakaalam sa Biblia, sa aral ng Panginoong Diyos. Marami rin ang nakakaalam ng kautusan ng Panginoong Diyos. Pero yung mga yun, pinipigilan ang mga tao na maging masunurin sa Diyos. Nagpapakalat sila ng maling doktrina na sinasabi nila na sa New Testament na tayo. Walang na tayo sa Old Testament. Kaya, huwag na tayong sumunod sa utos ng Diyos. Di ba? Ilang doktrina ng mga maraming denominasyon ngayon. Dahil sa biyaya na tayo, no? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na dapat tayo sumunod sa kautusan ng Diyos. Maling-mali, mga kapatid. Dahil ang sabi sa Romans, kung saan binawalang halaga ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Wag naman mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. So yan po yung henerasyon ni Noe. Marami palang aware na may tunay na Diyos at alam ang kautusan, pero hindi sumusunod. Pero tinanggihan ang mga ngaral ng Panginoon at pinipigilan pang iba na maging masunurin sa Diyos. Biruin mo, ayaw na nga nilang sumunod sa Diyos, nang impluensya pa sila ng iba. Ibig sabihin, nang hikayat pa sila ng iba na sumuway sa Diyos. May katindi naman pala yung panahon ni Noe, no? Matindi yung henerasyon nila, grabe yung henerasyon nila. Talagang hatakan pababa.
Ay, sinasabi siguro, ay, wag kayo makinig dyan kay Noe. Eh, matandaan na yan. Eh, hindi totoo ang sinasabi niyan. Oh. Huwag kayo pumasok ng sarka, wala namang baha, hindi aabot yung tubig dyan. Sino ba namang aabot yung tubig dyan? Eh, nasa bundok. So, mga ganun ba mga kapatid? Sa panahon natin, ganun din eh. Eh, bakit pa kayo sasamba sa Panginoon tuwing araw ng Sabat? May linggo naman. At saka linggo yung mga day off na mga ano eh. Eh, ganyan yun eh. Maiintindihan ka naman ng Diyos. Sabi pa sa akin nung teacher ko dati sa school. Abay, nagmarunong pa. Abay, Diyos ba siya? Para malaman niya na maintindihan ka ng Panginoong Diyos. Maintindihan ka, makasalanan ka. Pero dapat, maging tapat tayo sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, huwag tayo maging mapaniwalain sa maraming mga nagmamarunong sa Biblia na ay sumuway ka na sa Panginoong Diyos. Basta kung may word na pagsuway sa Panginoong Diyos, wag yan. O, pag may word na papalitan ang biyaya ng Panginoon, wag yun mga kapatid. Wag mong pipiliin yun. May keyword ka na. Pagka sinabing sumuway sa Diyos, wag yun. Maling relihiyon yun. Pag sinabi namang palitan ang biyaya ng Panginoon at ito na yung paraan ng kaligtasan, umanib kayo sa amin, mag-vegetarian ka, magganito ang gawin mo, huwag kang magluto, huwag kang maligo, maliligtas ka, hindi yun mga kapatid, hindi totoo na relihiyon dahil ang kaligtasan kay Jesus, di ba? Tapos, pagkatapos maligtas, siyempre dapat na maging masunurin sa ating Panginoong Diyos. Package yan mga kapatid ko. Sa panahon natin, dapat maging aware tayo. Kasi sa panahon ni Noe, ganyan marami rin mga bulaang. Habang nangangaral si Noe, meron din mga nagpapahayag na, uy, mali yan sinasabi ni Noe. So, katulad din sa panahon natin. Sabi dito, sa lahat ay dumarating ang araw ng pagsubok at pagtitiwala. Totoo naman yan. Ang henerasyong iyon ay nagkaroon ng araw ng oportunidad at pribilehiyo habang ipinaririnig ni Noe ang babala ng darating na pagkawasak. Ngunit isinuko nila ang kanilang mga kaisipan sa pagtigil ni Satanas sa halip na sa Diyos. At sila'y dinaya nila gaya ng ginawa niya sa ating mga una-unang mga magulang. So sila, marami nang nalalaman sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, alam nila ang tungkol sa tunay na Diyos, alam niya ang pangingilin sa araw ng Sabat, alam nila kung ano ang dietary law, moral law, alam nila ang mga doktrina sa Biblia. Pero, yun na nga, hindi nila pinakinggan yung mensahe ng Panginoong Diyos na gugunawin ang sanlibutan na ito. Bakit sobrang makasalanan ng mga tao sa panahon ni Noe? Ito nakita ko bago ko natutunan. Bakit sobrang makasalanan ang panahon ni Noe? Hindi dahil sa wala silang alam sa Biblia. Mga kapatid, take note ha. Hindi dahil sa sobrang sama nila, wala silang kaalam-alam sa katotohanan. Kaya sobrang sama nila. Hindi ho mga kapatid. Kaya sobrang sama nila dahil alam nila ang totoo. Alam nila ang katotohanan sa Biblia, pero hindi nila ginagawa at nilalabag nila yung sinasabi sa Biblia. Ganun pala. Sobrang sama ng tao, no? Bakit? Alam mo ang totoo, hindi mo ginagawa. Alam mo ang katotohanan, hindi mo pinaniniwalaan. Alam mo ang utos ng Diyos, pero hindi mo sinusunod. Sobrang napakamakasalanan yung panahon ni Noe dahil sa ganoon. Pwede rin ba mangyari sa panahon natin ngayon yun? Yes, pwede. Marami ngayon na mga nakakaalam naman ng salita ng Diyos, pero hindi nila ginagawa. Hindi nila itinuturo ang tama. Marami nangangaral na Biblia, di ba? Hindi nila itinuturo ang katotohanan. Nakakapangilabot. Lalo palang nagiging mas masama, doble yung kasamaan ng tao. Bakit? Alam nila yung totoo Hindi ginagawa. So marami ngayon, kahit mananampalatayang Adventist, alam nila yung totoo tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Na ingatang banal ang araw ng Sabat. Pero marami ang pumapasok, nagtatrabaho sa araw ng Sabat, ipinagpapalit ang material na bagay, ang pansamantalang buhay sa sanlibutan na ito kaysa sa Panginoong Diyos. Hindi nagtiwala, hindi nagtapat sa ating Panginoon na God will provide. Maraming ganyan. Nakakapangilabot mga kapatid. Nagiging mas lalong masama na ang sanlibutan dahil sa ganoon. Yung mga nagbabakla at nakikipagrelasyon sa mga kapwa lalaki, yung pumapatay, yung mga nang-rape, yung mga magnanakaw, given na talagang masasamang tao yung mga yan.
given na sila yung makasalanan. Pero yung malaman mo ang katotohanan at kabisado mo pa ang kautusan ng Panginoong Diyos. Alam na alam mo yung kautusan ng Panginoon, pero hindi mo ginawa, hindi mo sinunod yung sinabi ng Panginoong Diyos. Sumuway ka pa rin. Doble yung kasalanan mo pa doon sa mga tao na given na yung kanilang kasamaan at kasalanan. Kasi maliwanag sa iyo na bawal pumatay pero pumatay ka, di ba? Maliwanag sa iyo na ang Sabat ay banal at ito'y para sa Panginoong Diyos. Pero natakot ka sa professor mo. Natakot ka sa future mo. Ang may hawak ng future natin ng Panginoong Diyos. God will guide us. Ano? Yan ang matinding pagsubok ngayon mga kapatid. Yan ang lalong nagpapasama sa sanlibutan. Yung mga nakakaalam ng katotohanan pero hindi ginagawa at sumusuway sa salita ng Panginoong Diyos. Patawarin nawa tayo ng Panginoon. Mga kapatid. Dahil sa atin, masasabi na sa henerasyon natin lalong pasama ng pasama ang sanlibutan. Lalo na ngayon. Marami pa ang nangangaral sa Biblia, sa salita ng Panginoong Diyos. Marami ang mga sumusuway. Marami ang hindi ginagawa yung katotohanan. Sabi pa dito, mga kapatid, last na pala ito na paragraph. Tama-tama, 10 minutes mo, sabi sa Zoom. Kanyang inilagay sa kanila ang kadiliman at kasinungalingan na kapalit ng liwanag at katotohanan. Bakit ganun? Bakit ang Diyos magpapalit ng kadiliman at kasinungalingan dahil sa liwanag at kapalit ng liwanag at katotohanan? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, hindi na gumagabay ang Panginoong Diyos doon sa mga taong patuloy ang pagtanggi sa katotohanan. Kaya ang papalit sa kanila kadiliman at kasinungalingan na never na silang maniniwala sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin mga kapatid, sa panahon natin, ang banal na espiritu gumagabay sa atin para paniwalaan natin ang katotohanan, di ba? Para tayo ay lumapit sa Kanya. May mga panahon na kapag ang tao na yon alam ang katotohanan at sige pa rin ang pagtanggi sa totoo, iniiwan pa rin ang katotohanan, darating ang panahon, ang banal na espiritu ay hindi nagagabay sa kanya at pagpamatigasin ng kanyang puso. Ibig sabihin, wala nang aakay sa kanya, kaya lalo magiging matigas ang puso niya. Katulad kay Parao, kay Pharaoh, pinatigas ng Panginoon ang kanyang puso kasi iniwanan na siya ng konsensya ng banal na espiritu, hindi na siya ginagabayan. Yun ang nakakatakot doon. Yung alam mo hindi ka na kinokonsensya, yung wala nang pumipigil sa iyo para gawin ang kasamaan. Ibig sabihin, sinukuan ka na ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa Genesis, di ba? Na sinabi ng Panginoon, hindi mananatili palagi ang aking espiritu sa mga tao. Hindi palaging ang Panginoon ay mapagbiyaya at mapagmahal sa mga taong patuloy na direktang sumasalungot sa Kanya at wala nang bahid ng pagsisisi. Hindi mamamalagi ang biyaya ng Panginoon sa kanila. Kanino mamamalagi ang biyaya at pag-ibig ng Diyos? Doon sa mga taong handang sumuko sa kanilang buhay. Isuko yung kanilang buhay, mga kapatid. So, sabi sa Signs of the Times, sabi dito, at kanilang tinanggap ang kanyang madayang argumento at kasinungalingan dahil ito'y katanggap-tanggap sa kanila at kasang-ayon sa kanilang maruming mga buhay, habang tinanggihan bilang isang kahibangan ang katotohanang makapagliligtas sa kanila. So yan po yung mga kapatid, no? Yan po yung sinasabi diyan na ang mga tao iniwan na ang mga tao maniniwala lalo sa kasinungalingan dahil iniwanan na sila ng Panginoon. Bakit? Dahil makulit sila. Yan ang kanilang gusto eh. Yung paniwalaan yung mga kasinungalingan kaysa ng katotohanan. Kaya yun ang mangyayari sa kanila. Kaya po sa atin ngayon na nakakaalam ng katotohanan, ito yung bago ko natutunan dito mga kapatid. Alam natin ang katotohanan, parang sa panahon ni Noe, di ba? Alam natin ang totoo, alam natin ang tungkol sa Panginoong Diyos. Mapalad pa nga yung mga tao noon kasi wala pa naman sumasamba sa Diyos-Diyosan noon eh. Ibig sabihin, wala pa makakapag-influence sa kanila sa kasalanan. Unlike sa kapanahonan natin, napakaraming mga influence sa paligid natin, di ba? Pero sa panahon nila, wala masyadong influence eh. Sila lang yung nag-influence sa kanilang sarili na huwag maniwala sa mensahe ng Panginoong Diyos. Doon sila lalong naging makasalanan. Doon sila lalong naging lahing karapat-dapat na lunurin at lipulin. Dahil lang malinaw sa kanilang katotohanan. Kaya yun mga kapatid ko, no? Ang
sabi dito, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. So ibig sabihin, hindi bastang matuwid lang si Noe na sumunod sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung mga katotohanan na nalaman niya, talagang iningatan niya, tinanggap niya mga kapatid, pinakinggan niya ang Panginoon at hindi siya naniwala sa mga sabit-sabi sa mga ibang mga tao. Hindi siya nagpa-impluwensya sa mga sinasabi ng maraming mga tao kahit sino pa yan. Mga kamag-anak niya, maaari, di ba? Mga ninuno niya, ninuwe, o mga nagsasabi pa sa kanya na wag ka nang gumawa ng arka, mapapagod ka lang. So, ganyan sa panahon natin, ganyan din. Na, ay, pumasok ka na ng araw ng Sabat. Minsan lang naman yan. O, pagka-graduate mo, hindi sige, manghilin ka. Hindi ganun mga kapatid. Huwag tayo makikinig sa mga sulsul na mga tao na ganyan. Kampo ni Satanas yan. No, yan ang masasabi ko diyan, kampo ni Satanas yan. Bakit? Sa halip na ang sabihin, ipaalala yung tungkol sa Panginoong Diyos, yung paglabag ang sinasabi. Yung paglabag sa ating Panginoong Diyos. Hindi ganun mga kapatid. Kaya kampo ni Satanas yan. Hindi yan sugo ng Panginoon. Ba sugo ng Panginoon ba yun? Ba sugo ni Satanas yun? No. Yan nga, may nangangaral na linggo na raw yung pangilin. Ay dating Adventist, nag-aral pa ng theology. Aba, sugo ba ng Panginoong Diyos matatawag mo yun? Aba, susugo ng demonyo yun. Pagka gano'n, di ba? Mali yung pinapaksal eh. Kaya po mga kapatid ko, no, kung ano yung katotohanan na nakita natin sa Biblia, panghawakan natin, i-apply natin sa ating buhay. Dahil kung hindi, baka matulad tayo sa mga tao sa panahon ni Noe, alam ang katotohanan, maliwanag ang sinasabi sa Biblia, alam ang mga utos ng Panginoong Diyos pero hindi ginawa. Kaya walang choice ang Panginoon para kundi lipulin sila. Ganyan din ang mangyayari sa kapanahonan natin. May ipapangaral ang salita ng Panginoong Diyos sa buong sanlibutan. Magiging aware ang buong mundo sa katuruan sa Biblia. Pero tatanggihan nila ito. Yan yung magiging dahilan kung bakit ang Panginoon ay lilipulin niya ang buong mundo at mauubos yung lahi ng tao. Matitira na lang yung mga nanatili sa kanya. Ganyan din po mangyari. Di ba nakalagay din niya sa Mateo kung paano sa panahon ni Noe, ganun din ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa umaga po na ito, patuloy natin idalangin ng bawat isa yung katotohanan, panghawakan natin ng mabuti, no? I-apply natin sa ating buhay. Huwag tayong magsasawa na sumamba sa ating Panginoon. At patuloy natin idalangin ng mga kapatid natin na may mga prayer request sa umaga na ito. Yung prayer request natin na patuloy na ang ating pananampalataya ay lumago. At kung kayo po ay may sasama pa sa dalangin mga kapatid, ay i-type nyo po dyan at sasama natin sa panalangin sa pangunguna po ni Brother Melvin Villasano. Pero bago yon, makapakinig muna tayo ng isang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po magandang umaga at happy Sabat po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na muli nyo kami binigyan ng pagkakataon upang makapakinig ng paalala sa amin na nariyan ang inyong mga babala, nariyan ang inyong mga paalala sa amin, mga warnings. Ngunit kami pa rin ay mabagal. Patawad po, Ama. At salamat sa buhay ni Noe na kwento sa amin. At ito ay magiging halimbawa kung paano ipinakita ninyo inyong pag-ibig sa amin. At kayo din kung paano kayo ay magpaparusa. Kaya pasalamat kami sa mga paalala na ito. Tunay na makatutulong ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa aming pang-araw-araw na paglago, sa aming pang-araw-araw na pagbabago na aming mga karakter. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa mga ganito, nais namin isama sa panalangin ang apo ni Nanay Fina na nasa ospital. Ipuin nawa po siya ng iyong mapagpagaling na kamay. Ang doktor na mahawak sa kanya ay bigyan niyo ng magaling na kaalaman, karunungan, at siya ay mabilis na lumakas, ma-recover at makalabas na po ng ospital. Pagkaloob niyo po sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangailangan ayon po sa inyong kalooban at hindi lang sa amin. At kaya din ang batang ito ay lumaki na may paniniwala at pagtitiwala po sa inyo at pananampalataya. Hindi sinasama sa panalangin ng kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya na patuloy na magtiwala po sa inyo. Ano pa man ang pinagdaraanan sa kanilang buhay, iparamdam niyo po sa kanilang pamilya ang inyong pagmamahal
At sila din naman ay magbabalik ng pagmamahal po sa inyo bilang pagpuri sa inyo at pagtitiwala sa buong panahon. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng kapatiran na nakikinig ngayon na patuloy na kami ay nagtitiwala sa inyo at patuloy namin pinipilit namin sarili na aming magbabago na aming karakter. Samahan niyo po kami, Ama, sa aming araw-araw na pagbabago. Nawa ay aming pagpili ay nais namin maging tama ito na pumapabor po sa inyo kaya sa kalaban. Maraming salamat sa gabay at patnubay. Sa amin din po sinasama sa panalangin ng mga Bible study dyan sa Riverside, sa Tabacao, na nawa po sila kasama pa na ibang mga Bible students dyan sa La Torre at sa Tabacao ay patuloy niyo pong samahan. Bigyan po sila ng karunungan na maunawaan nila ang kanilang mga pinag-aaralan sa Bible. Karunungan na pagpili ng mga tamang sagot sa kanilang mga tanong na sinasagutan. At sa bandang huli, pagpili sa inyo po bilang kanilang personal na tagapagligtas. Dalangin din namin ang mga nangunguna rito, sina Brother Roy at si Sister Limpa Rivera, na patuloy silang bigyan ng kalakasan ng kanilang pangatawan, kalakasan sa panampalataya kasama di pa nilang mga kapatid na bagong binyagan din. Nawa itong dalawang nangunguna na ito ay maging magliwanag sa kanilang nasakupan. Sila ay maging isang halimbawa ng isang tapat at masigasig na leader upang sa ganoon ang kanilang simbahan ay lumago, patuloy na nakatingin at nagtitiwala at sumasamba po sa inyo. Hindi namin patuloy sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na may sakit sa mga oras na ito. Sina Sister Shirley Jacinto, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, patuloy na nakalakasan ay gawad po sa kanila. Kasama din namin sa panalangin ng Bulak Church. Nawa po kayo na po ang bahala na humawak dito, magbigay ng mga dahilan, mga paraan, magbigay ng tao na makatutulong sa kanila upang sa kanila ay ang mga kapatid na hindi manghina at patuloy na lumago. Kasama din namin si Sister Limpa Rivera, yung kanyang pamangkin na nasa Canada na may karamdaman, patuloy na maigawad ang kagalingan sa kanya. At gayon din ng pamilya ni Sister Rose Cruz Encarnado, si ating Sibilia Borbon, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua. At kasama rin si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora. Kasama na rin sina Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez at iba pang mga kapatiran na di namin nabanggit na may karamdaman din. Inais namin sila isama sa panalangin na patuloy na igawad ang kagalingan sa amin, kalakasan, at patuloy kami nagtitiwala po sa inyo. Sa pagpapatuloy, nais namin isama ulit ng mga kapatid na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo, na dati sila naging tapat at naglilingkod po sa inyo. Nawa ang Holy Spirit ang mauna sa kanila, may pabalik ang kanilang pagtatapat at pagtitiwala at makasama namin uli sa paghintay sa nalapit ninyong pagdating. Nagpapasalamat po kami sa walang sawa niyong pagtinig sa aming panalangin. Ang lahat na ito ay aming inihiling. Inyo po na may pagkaloob ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Alang-alang lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.